Talagang sasama ang loob mo kapag narinig mo kung paano sinumbatan ng isang tiyahin ang sarili niyang pamangkin. Dahil lang mas pinili nitong tumulong sa isang taong may kapansanan kaysa sa malaking pera. Tinawag pa siyang walang kwenta at makasarili kahit na ang totoo ay dangal lang ng kanilang pamilya. Ang pilit niyang isinasalba sa gitna ng matinding hirap. Nakakagulat lang na kung sino pa ang kadugo mo, sila pa ang magsasabing walang halaga ang prinsipyo mo basta usapang negosyo na. Ang sikat ng araw ay humahagkan sa lumang kisame ng gawaan naglalaro sa alikabok na sumasayaw sa hangin kasama ng matamis na amoy ng langis at metal. Nakatayo si Daniel sa harap ng isang makina. Ang kanyang mga kamay ay gumagalaw ng may kahusayan at pagmamahal sa bawat pihit. Ang kanyang mga daliri ay sanay sa pakikipag-ugnayan sa metal, nararamdaman ang bawat mikromilimetrong pagbabago habang ang makina ay gumagawa ng isang piraso ng bakal na perpekto sa bawat sulok at kanto. Ang tunog ng makina ay hindi nakakairita. Bagkus ay parang isang awit na pamilyar at nagbibigay ng kapayapaan sa kanya. Ito ang kanyang mundo, ang lugar kung saan ang bawat detalye ay mahalaga, kung saan ang kalidad ay hindi kailanman ikinokompromiso. Ngunit ang kapayapaan na ito ay may kasamang malalim na lungkot. Sa labas ng kanyang maliit na espasyo, ang malaking gawaan na dating puno ng ingay at buhay ay ngayoy tahimik. Ang mga ibang makina ay natutulog na babalutan ng alikabok at kalawang isang testamento sa mga panahong lumipas. Ang pader na dating pinupuno ng mga kalendaryo at anunsyo ay ngayoy may mga bakas ng matagal nang lumipas na nakaraan. Sa labas ng bukas na pinto, maririnig ang tuloy-tuloy na pagbusina na ng mga sasakyan sa malaking kalsada, isang paalala ng mabilis na pagbabago ng lungsod. Ang kanyang gawaan, ang tapat na gawa machine shop, ay parang isang lumang bato na nakatayo sa agos ng isang mabilis na ilog. Ang mga produkto niya ay walang kapintasan, ngunit ang mga pader ng kanyang negosyo ay gumuho na. Daniel Kape, ang boses ni Mang Tonyo na may halo ng pagod at pagmamahal, ay pumutol sa kanyang pagmumuni-muni. Iniabot ng matanda ang isang baso ng kape na may matamis na aroma. Si Mang Tonyo, 65 taong gulang, ay buong buhay nakasama ng kanyang lolo sa gawaan. Ang kanyang mga kamay ay kasing sanay ng kay Daniel at ang kanyang mga mata ay nakita na ang lahat ng pagbabago sa mundo ng paggawa ng metal. "Salamat, Mang Tonyo," tugon ni Daniel. Kinuha ang kape at uminom. Malamig na naman ang simoy ng hangin ngayong araw. "Oo, pero mas malamig ang daloy ng trabaho natin." Malungkot na sambit ni Mang Tonyo. 2 araw nang walang tumatawag para sa order. "Kumusta na ang balita mula kay Manager Hector?" Bumuntong hininga si Daniel. Si Manager Hector ng San Miguel Industries ay ang kanilang pangunahing contact. Ang mga order mula sa San Miguel ang bumubuhay sa kanilang gawaan sa loob ng maraming taon. Ngunit sa mga nakaraang buwan, tila nag-iba ang ihip ng hangin. "Wala pa ring magandang balita," sagot ni Daniel at pinunasan ng kanyang mga kamay gamit ang basahan. "Gusto pa rin niyang bawasan ko ang kalidad ng bakal, palitan ng mas mura. Kahit daw hindi perpekto ang sukat, basta marami ang magawa." Umiling si Mang Tonyo, may malalim na kunot sa noo. "Hindi yan ang paraan natin, Daniel. Alam mo yan. Hindi yan ang turo ng lolo mo." "Alam ko, Mang Tonyo. Pero hanggang kailan natin kakayanin ito?" Tanong ni Daniel. Ang kanyang boses ay may bahid ng hinanakit. "Ang mga bayarin sa kuryente, renta, sahod. Paano kung dumating ang araw na wala na tayong pambili ng materyales?" Sa mga sandaling iyon, ang pintuan sa likuran ng gawaan ay dahan-dahang bumukas. Si Lolo Carlos, 80 taong gulang, ay lumabas mula sa kanyang maliit na opisina. Ang kanyang buhok ay puti na at ang kanyang mga balikat ay bahagyang kuba, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling matalas at puno ng karunungan. Siya ang nagtatag ng Tapat na Gawa Machine Shop
60 taon na ang nakakaraan. Ang kanyang presensya ay parang isang matandang puno na nakatayo sa gitna ng unos. Ano ang pinag-uusapan ninyo? Mahinahong tanong ni Lolo Carlos. Ipinaliwanag ni Daniel ang sitwasyon kay Lolo Carlos, kung paanong si Manager Hector ay patuloy na nagpipilit na magkompromiso sila sa kalidad para lang magkaroon ng trabaho. Lalong kumunot ang noo ni Lolo Carlos. Kailan pa naging baliwala ang kalidad? Kailan pa naging mas mahalaga ang dami kaysa sa paggawa ng tama? Bago pa man makasagot si Daniel, may tumawag sa telepono. Si Hector. May kaba sa dibdib ni Daniel habang sinasagot ang tawag. G. Daniel, nagbago na ang mundo. Hindi na uso ang sentimentalismo. Wika ni Hector sa kabilang linya, ang kanyang boses ay may halong pagkairita. Kailangan ng mga kliyente ang mura at mabilis. Hindi na kami makakakuha ng tubo sa inyong mga perpektong pyesa na matagal gawin. Manager Hector, ang mga pyesa na ginagawa namin ay ginagamit sa mga makina na sumusuporta sa katawan ng tao. Paano kung magkaroon ng depekto ang mga ito? Ang mga tao sa larangan ng mapapahamak, mariing tugon ni Daniel. Isang mapanuyang tawa ang sumagot sa kabilang linya. Kung ganoon, hahanap kami ng ibang gawaan. Mayroon pang ibang gawaan na mas willing makipag-ugnayan. Alam mo ba kung kanino kayo nakakakuha ng trabaho? Utang ninyo ang inyong negosyo sa amin, Daniel. Ang mga salita ni Hector ay parang isang suntok sa sikmura ni Daniel. Alam niyang totoo ang sinabi ni Hector. Ang San Miguel ang kanilang pinakamalaking kliyente. Kung mawala ito, malaki ang posibilidad na bumagsak ang kanilang gawaan. Ngunit hindi niya magawang bumitiw sa kanyang pinaniniwalaan. Hindi ko kayang magbaba ng kalidad, Manager Hector. Matatag na sagot ni Daniel. Hindi yan ang tapat na gawa. Isang tunog ng pagputol ng tawag ang naririnig ni Daniel. Ibinaba ni Hector ang telepono. Ang siyong ay nabalot ng katahimikan. Walang nagsalita sa kanilang tatlo. Pinunasan ni Daniel ang kanyang mga kamay na may langis. Tama ang sinabi ni Daniel. Wika ni Mang Tonyo, ang kanyang boses ay may pilit. Ayoko ring magbaba ng kalidad. Pero, walang trabaho, walang gawaan. Hindi sapat ang pagiging tama lang. Hindi makasagot si Daniel. Ang mga salita ni Mang Tonyo ay totoo rin. Ang pagitan ng kanyang paniniwala at ang katotohanan ng buhay ay isang malalim na bangin. Kung panatilihin niya ang kanyang prinsipyo, babagsak ang gawaan. Kung isasakripisyo niya ang kanyang prinsipyo, ang gawaan ay mananatili, ngunit hindi na ito ang tapat na gawa. Si Daniel ay tahimik na ginigipit sa pagitan ng dalawang bigat, ang kanyang pagiging tama at ang pagpapatuloy ng gawaan na hindi niya kayang bitawan. Sa paglipas ng mga araw, ang mga order mula sa San Miguel ay bumaba ng bumaba. Mula 10 order kada buwan, naging 8, pagkatapos ay 5, at pagkatapos ay 3. Ang mga makina sa gawan ay mas madalas ng tahimik kaysa sa umiikot. Ang amoy ng langis at metal ay nanatili, ngunit ang init at buhay na dating bumabalot sa gawaan ay humina. Isang gabi matapos ang kakaunting trabaho, nagbukas si Daniel ng isang lata ng murang serbesa sa maliit na mesa sa sulok ng gawaan. Walang telebisyon, walang musika. Isang tahimik na gabi lamang, kasama ang amoy ng langis at metal na bumabalot sa hangin. Sa gabi-gabing ito, magkatabi silang umiinom ng serbesa at nag-uusap ng paunti-unti. Ngunit sa kabila ng lahat, gusto ni Daniel ang mga gabing ito dahil nararamdaman niya na ito ang kanyang lugar. Lolo? Bulong ni Daniel. Hawak ang lata ng serbesa. Mali ba ang ginagawa ko? Kung hindi naman dumarating ang trabaho, kahit panatilihin ang kalidad, baka wala ring silbi. O hindi umimik si Lolo Carlos. Uminom lamang siya ng serbesa at tahimik na itinuro ang pader ng gawaan. Sa ilalim ng madilim na ilaw ng fluorescent, may isang lumang papel na nakadikit sa pader. Kupas na ang kulay nito dahil sa araw at lukot na ang mga sulok. Sa papel na yon nakasulat ang 4 na karakter na isinulat mismo ni Lolo Carlos, tapat na gawa. Weiwu Zhengye,
Manatili sa paggawa ng tama. Ito ang idinikit niya sa araw na binuksan niya ang gawaan 60 taon na ang nakakaraan. Araw-araw na nakikita ni Daniel ang papel na iyon simula pa noong bata siya. Bago pa man siya marunong magbasa, naroon na ang 4 na karakter na iyon. Naging bahagi na ito ng normal na tanawin tulad ng mga mantsa sa pader o ang fluorescent lamp sa kisame. Ngunit ngayong gabi, habang binabasa niya ang 4 na karakter na iyon na may mga matang puno ng pagkabigo sa unang pagkakataon, ang bawat stroke ay tumatagos sa kanyang puso. Nagsimulang magsalita si Lolo Carlos sa isang mahinahon na boses. Noong bata pa ako, pinagawa rin ako ng isang malaking kumpanya ng mura. Tumanggi ako. 6 na buwan akong walang trabaho. Kinagalitan ako ng asawa ko. Huminto sandali si Lolo Carlos, pagkatapos ay nagpatuloy. Pero Daniel, ang piyesa na pinabayaan mo balang araw ay makakasakit ng isang tao. Kung ako ang magpapahinga, may ibang tao ang masasaktan. Iyon ang hindi ko kayang gawin kahit kailan. Ang 80 taong gulang na mukha ni Lolo Carlos ay may mga guhit na ng buhay. Ngunit habang nakatingin siya kay Daniel, ang kanyang mga mata ay may taglay na matatag na liwanag, isang liwanag na taglay lamang ng mga taong nanatili sa kanilang pinaniniwalaan sa loob ng mahabang panahon. Daniel, wika ni Lolo Carlos, hindi ka nagkakamali. Iyon lang. Hindi niya binanggit pa ang 4 na karakter sa pader. Marahil ay alam niyang sapat na yon. Opo, tanging sagot ni Daniel. Walang ibang salita ang lumabas sa kanyang bibig. Ngunit sa isang salitang iyon, nandoon ang lahat ni Daniel. Ang mapait na lasa ng serbesa ay tila mas tumagos ngayong gabi. Ang papel sa pader ay kupas na sa loob ng 60 taon. Ngunit ang 4 na karakter na yon ay ngayon lang nagkaroon ng tunay na bigat sa puso ni Daniel. Ang umaga ay sumikat sa tapat na gawa machine shop na may mas mabigat na pakiramdam. Ang dating pag-asa mula sa usapan ni Daniel at Lolo Carlos ay naglaho kasama ng sikat ng araw. Ang gawaan ay nanatiling tahimik. Ang mga makina ay naghihintay ng trabaho na hindi dumarating. Ang kanilang bank account ay paubos na at ang bawat araw na lumilipas ay parang isang patak ng tubig na unti-unting lumalatay sa bato. 3 buwan na lang at baka hindi na sila makabili ng materyales. Ang numero ay walang awang totoo. Isang araw habang si Daniel ay abala sa paglilinis ng isang makina na matagal nang hindi nagagamit, bumukas ang pinto ng gawaan. Hindi ito ang pamilyar na tunog ng pagdating ni Mang Tonyo. Isang babae ang pumasok, nakasuot ng elegante at makulay na damit na tila hindi nabibilang sa maalikabok at maamoy na kapaligiran ng gawaan. Ang kanyang buhok ay maayos na nakasalansan at ang kanyang mukha ay may bakas ng pag-aalala sa kabila ng pagtatago nito sa likod ng isang ngiti. Siya si Tita Elena, ang kapatid ng kanyang yumaong ina, isang babaeng kilala sa pagiging praktikal at may malaking pagpapahalaga sa material na bagay. Daniel Apo, wika ni Tita Elena, ang kanyang boses ay malambing ngunit may bahid ng awtoridad. Kumusta ka na? Hindi ka na dumadalaw sa amin. Inalis ni Daniel ang kanyang mga kamay sa makina, pinunasan ng basahan ng langis at alikabok. Tita Elena, pasensya na po. Marami lang po akong ginagawa rito. Hindi niya sinabi ang totoo na halos wala na silang trabaho. Marami, Daniel, halika rito. May gusto akong ipakita sa iyo. Ani Tita Elena at umupo sa isang lumang bangko. Inilabas ang isang folder ng mga papeles. Ang kanyang mukha ay puno ng kaseryosohan. Ipinakita ni Tita Elena ang mga larawan at dokumento ng mga bagong proyekto sa redevelopment ng mga kalapit na lugar. Tingnan mo ito, Daniel. Ang presyo ng lupa sa lugar na ito ay tumataas. May malaking kumpanya na gustong bumili ng mga lumang lote, gawing commercial establishments. Siyempre kasama ang lupa ninyo rito. Napaatras si Daniel. Tita Elena, hindi po namin ibebenta ang lupa. Ito ang gawaan ni Lolo Carlos. Ito ang mana namin. Ngumiti si Tita Elena
Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling matigas. Mana Daniel, ang mana ay hindi nakakabayad ng utang. Hindi ka pa ba nakikinig sa mga balita? Ang mga machine shop tulad ninyo ay nagkakasarhan na. Wala nang bumibili ng mga piyesa na gawa kamay. Lahat ng tao ay gusto ng mura at mabilis. Hindi po totoo yan. Giit ni Daniel, mayroon pa ring mga nangangailangan ng kalidad. Mayroon pa ring nakakaintindi sa gawaing kamay. Tumayo si Tita Elena at lumapit kay Daniel. Daniela, po alam kong mahal mo ang gawaan na ito. Pero kailangan nating maging praktikal. Mayroon akong malaking utang na kailangan kong bayaran at kailangan ko ng tulong. Ang mga anak ko sa abroad halos hindi na nakakapagpadala. Ang buhay sa Pilipinas ay mahirap. Hindi sapat ang pangarap. Isang sandali ng katahimikan ang bumalot sa gawan. Ang mga salita ni Tita Elena ay parang mga matatalas na tinik na tumusok sa kanyang puso. Narinig niya ang hirap sa boses ng kanyang tiyahin, ngunit hindi niya kayang ipagbili ang puso at kaluluwa ng kanyang pamilya. Tita Elena, hindi ko po kayang ipagbili ang lupa. Hindi ko po kayang ipagkanulo ang pinaghirapan ni Lolo Carlos. Matatag na wika ni Daniel. Nagbago ang ekspresyon ni Tita Elena. Ang ngiti sa kanyang labi ay nawala at napalitan ng pagkadismaya at galit. Iyan ang problema sa iyo, Daniel. Napakasarili mo. Iniisip mo lang ang iyong sarili at ang iyong prinsipyo. Hindi mo iniisip ang pamilya. Mayroon kaming mga problema, Daniel. Gusto mo bang makita kaming naghihirap habang ikaw ay nakakapit sa isang lumang gawaan na wala namang pakinabang? Nagsimulang kumulo ang dugo ni Daniel. Walang pakinabang. Ang gawaan na ito ang bumuhay sa amin. Ito ang nagbigay sa akin ng edukasyon. Ito ang nagbigay ng dangal sa pangalan ng pamilya. Dangal. Saan ang dangal kapag walang makain? Galit na tumaas ang boses ni Tita Elena. Nakikipag-ugnayan ako kay Manager Hector dahil alam kong makakatulong siya sa atin. Mayroon siyang mga koneksyon, Daniel. Kung nakinig ka lang sa kanya, hindi sana tayo nasa ganitong kalagayan. Baka nakabili ka na sana ng sarili mong bahay, nakapag-asawa, nakapag-umpisa ng sarili mong pamilya. Hindi yung nabubuhay ka sa anino ng nakaraan. Narinig ni Lolo Carlos ang pag-uusap nila. Lumabas siya mula sa opisina. Ang kanyang muka ay seryoso. Elena, sapat na. Tumingin si Tita Elena kay Lolo Carlos. Tatay, hindi ninyo nauunawaan. Ang mundo ay nagbabago. Kailangan nating sumabay. Kung hindi maiiwanan tayo, ang dignidad ay hindi nawawala. Kahit gaano pa kahirap ang buhay. Malumanay, ngunit matatag na tugon ni Lolo Carlos. Ang kalidad ay hindi dapat ikompromiso. Kalidad. Ano ang silbi ng kalidad kung magsasara ang gawaan ninyo? Nagsimulang lumakas ang boses ni Tita Elena. Alam ninyo ba na maraming tao ang nag-iisip na kayo ay hindi na praktikal? Narinig ko mismo mula kay Manager Hector na napakahirap ninyong kausap. Hindi kayo flexible. Napahawak si Mang Tonyo sa kanyang dibdib na tila nasasaktan sa mga narinig. Ang kanyang mga mata ay nanliit sa galit. Tita Elena, huwag po kayong magsalita ng ganyan kay Lolo Carlos at kay Daniel. Ang kalidad ng gawa namin ang pinagmamalaki namin. Ngunit hindi pinansin ni Tita Elena si Mang Tonyo. Ang kanyang atensyon ay nasa kay Daniel pa rin. Mag-isip ka, Daniel. Baka ito na ang pagkakataon natin. Ang perang makukuha mo sa lupa ay malaki. Mas malaki kaysa sa kikitain mo sa paggawa ng ilang pirasong metal na walang kumikilala. Hindi po. Matatag na sagot ni Daniel. Hindi ko po kayang gawin yan. Ito ang aming mana. Ang lupang ito ay ang puso ng aming pamilya. Tita Elena. Isang tunog ng pag-ismid ang lumabas sa bibig ni Tita Elena. Kung ganoon, Daniel, bahala ka sa buhay mo. Pero huwag kang lalapit sa amin kapag nagkagulo ang lahat at wala kayong makain. Tumalikod si Tita Elena, ang kanyang paghakbang ay mabilis at puno ng galit. Ang tunog ng kanyang mga takong
ay umalingaw-ngaw sa tahimik na gawaan. Lumabas siya ng pinto at mabilis na sumakay sa kanyang sasakyan, umalis ng walang lingon-lingon. Ang katahimikan sa gawaan ay bumalik mas mabigat kaysa dati. Ang mga salita ni Tita Elena ay parang mga latay na sumasakit sa kanila. Tumingin si Daniel sa paligid, sa mga makina, sa mga pader, sa apat na salita. Ang gawaan ay tila mas lalong lumiliit, mas lalong nag-iisa. Si Lolo Carlos ay umupo sa kanyang upuan, ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang baston. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo. Ang kanyang mukha ay may bakas ng matinding pagod at tila nadarama ni Daniel ang bigat ng nakaraang taon sa balikat ng matanda. Naramdaman ni Daniel ang pagdududa na unti-unting lumalatay sa kanyang puso. Ito ba ay kapalaran ng mga taong pinipili ang landas ng kalidad? Ang mawala sa agos ng modernong mundo ang kalimutan ng lahat. Ang kanyang kamay ay tahimik na dumapos sa ibabaw ng lumang makina. Ano ang mangyayari sa tapat na gawa? Ang dilim ay bumabalot sa tapat na gawa, machine shop. Ang mga makina ay tahimik na nagpapahinga, ang kanilang mga hugis ay nagiging malalaking anino sa ilalim ng ilaw ng buwan na sumasayaw sa mga bintana. Ang simoy ng hangin ay pumasok mula sa mga bitak sa dingding, nagdadala ng amoy ng ulan at dampi ng lamig. Nakaupo si Daniel sa kanyang karaniwang pwesto. Sa maliit na mesa sa sulok, hawak ang isang lata ng serbesa. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa apat na karakter na nakadikit sa pader. Tapat na gawa. Manatili sa paggawa ng tama. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Ang mga salita ni Tita Elena ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang utak. Napakasarili mo. Hindi mo iniisip ang pamilya. Walang pakinabang. At ang boses ni Hector, hindi na uso ang sentimentalismo. Kailangan ng mga kliyente ang mura at mabilis. Nagsimulang lumakas ang pagdududa sa kanyang puso. Mali ba talaga ang kanyang pinaniniwalaan? Kung ang pagiging tama ay nangangahulugan ng pagkawala ng lahat, may silbi pa ba ito? Ang gawaan ay unti-unting namamatay. Ang kanyang mga pangarap ay tila nagiging mga abo. Narinig ni Daniel ang tunog ng mga yabag. Hindi niya na kailangan pang lumingon. Alam niyang si Lolo Carlos iyon. Sa loob ng 80 taon ng kanyang buhay, sa bawat pagkakataon na may malalim siyang pagdududa o suliranin, laging naroon ang kanyang lolo. Tahimik na umupo si Lolo Carlos sa kabilang dulo ng mesa. Walang salita, walang tanong. Basta lang siya kinuha ang kanyang baso at binuksan ang isa pang lata ng serbesa. Ang tanging tunog sa gawaan ay ang mahinang tunog ng pagbukas ng lata. Ang amoy ng serbesa ay humalo sa amoy ng langis at metal. Lolo, halos pabulong na tanong ni Daniel, mali po ba ako? Ang hirap po, Lolo. Ang hirap ipaglaban ang isang bagay na tila wala nang naniniwala. Umiling si Lolo Carlos. Hindi ka mali, Daniel. Ang boses ng matanda ay mahina, ngunit puno ng bigat at karanasan. Ang paggawa ng tama ay hindi madali. Minsan ito ang pinakamahirap na gawin. Tahimik na uminom si Lolo Carlos. Pagkatapos ay itinuro niya ang lumang papel sa pader, ang apat na karakter na halos hindi na mabasa dahil sa pagkaluma. Alam mo ba kung bakit ko idinikit yan dyan, Daniel? Tanong ni Lolo Carlos. 60 taon na ang nakakaraan ng una kong buksan ng gawaan na ito. Bata pa ako noon. Puno ng pangarap at lakas. Ang Otaward ay puno ng mga machine shop at ang tunog ng mga makina ay parang musika sa buong lugar. Ang bawat gawaan ay may kanya-kanyang galing, kanya-kanyang paniniwala. Isang malalim na buntong hininga ang lumabas sa bibig ni Lolo Carlos. May isang malaking kumpanya noon, mas malaki pa sa San Miguel. Gusto nila ng piyesa marami, pero sa napakamurang presyo. Ang ibig sabihin ay kailangan kong bawasan ang kalidad ng materyales at bilisan ang proseso. Kung tinanggap ko yan, sigurado akong yayaman ako, Daniel. Magiging isa ako sa pinakamalaki sa Otaward. Nakatingin lang si Daniel sa kanyang lolo, nakikinig sa bawat salita.
Pero patuloy ni Lolo Carlos, ang piyesa na yon ay gagamitin sa isang makina para sa ospital. Para sa mga taong may sakit sa mga kailangan ng suporta. Naisip ko, paano kung magkamali ako? Paano kung dahil sa pagmamadali ko at pagbaba ng kalidad, may masaktan na tao? Ang kita ba ay mas mahalaga kaysa sa buhay ng isang tao? Umiling si Lolo Carlos. Hindi ko kaya, Daniel. Hindi ko kayang gawin yan. Tumanggi ako. Nagalit ang kumpanya. 6 na buwan akong walang trabaho. 6 na buwan, Daniel. Ang asawa ko ang mama mo halos hindi na nakapagtiis. Nakita ko ang pagdududa sa kanyang mga mata. Kinagalitan niya ako, sinabihan niya akong masyado akong matigas. Masyado akong nagpapakaprinsipyo na baka hindi kami makakain dahil sa aking katigasan. Isang bahagyang nanangiti ang lumabas sa labi ni Lolo Carlos, isang nangiti na may halo ng kalungkutan at pagmamalaki. Pero hindi ko pinagsisihan dahil sa bawat piyesa na ginagawa ko, alam kong buong puso ko itong ginawa. Alam kong ligtas ang mga taong gagamit nito at iyon, Daniel, ay mas mahalaga kaysa sa anumang pera. Ang 80 taong gulang na mukha ni Lolo Carlos ay may mga guhit na ng buhay at karanasan. Ngunit habang nakatingin siya kay Daniel, ang kanyang mga mata ay nanatiling matalas puno ng matatag na paninindigan. Ang kanyang mga mata ay may taglay na liwanag na hindi kailanman nagpapatinag, isang liwanag na nagmula sa pagpili ng tama sa bawat pagkakataon. Ang piyesa na pinabayaan mo balang araw ay makakasakit ng isang tao. Ulit ni Lolo Carlos, ang kanyang boses ay naging mas malakas, mas matatag. Kung ako ang magpapahinga, may ibang tao ang masasaktan. Iyon ang hindi ko kayang gawin kahit kailan. Daniel, hindi ka nagkakamali. Kailanman ay hindi naging mali ang paggawa ng tama. Hindi niya binanggit ang 4 na salita sa pader. Alam niyang narinig na ni Daniel ang buong kwento, ang buong kahulugan sa likod ng mga salitang iyon. Opo. Tanging salita na lumabas sa bibig ni Daniel. Hindi na siya makapagsalita pa. Ngunit sa isang salitang iyon, nandoon ang lahat ng pag-unawa, lahat ng muling pagtibay ng kanyang paninindigan. Ang bigat sa kanyang dibdib ay tila bahagyang nabawasan. Ang mapait na lasa ng serbesa ay ngayon ay tila masarap, mas nakapagpapagaan ng loob. Ang papel sa pader ay kupas na sa loob ng 60 taon, ngunit ang 4 na karakter na yon, tapat na gawa, ay ngayon lang nagkaroon ng tunay na bigat at kahulugan sa puso at kaluluwa ni Daniel. Sa gitna ng lumang gawaan, sa ilalim ng ilaw ng buwan ang isang matanda, at ang kanyang apo ay tahimik na nakaupo, pinagsasaluhan ang isang lumang kwento at ang pag-asa sa isang bagong simula. Nagtapos ang gabi na may bagong pag-asa, bagong lakas. Ang mga anino sa daan ay tila hindi na kasing dilim. Ang mga sumunod na araw ay dumaan sa isang nakapanlulumong katahimikan. Ang mga order mula sa San Miguel ay tuluyan ng huminto. Ang mga makina sa tapat na gawa machine shop ay hindi na halos umiikot. Ang tanging tunog lamang ay ang paghinga ng 3 lalaki, ang kaluskos ng mga basahan na naglilinis ng alikabok at ang pagdaan ng mga sasakyan sa labas. Ang bawat buntong hininga ni Mang Tonyo ay tila may dalang bigat ng pag-aalala para sa kanyang pamilya na umaasa sa kanya. Si Lolo Carlos ay madalas na nakatitig sa lumang dingding, ang kanyang mga mata ay tila naglalayag sa nakaraan. Para kay Daniel, ang gawaan ay naging isang malamig na balon ng pagdududa. Sa bawat araw na lumipas ang kanyang paniniwala na muling pinalakas ni Lolo Carlos ay sinusubok ng walang awang katotohanan. Gaano katagal ba nila kayang panindigan ang kanilang prinsipyo kung wala namang trabaho? Ang natitirang pera sa kanilang bank account ay sapat na lang para sa renta at ilang materyales. Ang kanyang sariling sahod ay matagal nang hindi niya nakukuha. Isang hapon, habang si Daniel ay nagpapalit ng gulong ng isang lumang makinang dimano, ang matinis na tunog ng telepono sa opisina
ay biglang umalingaw-ngaw sa tahimik na gawaan. Ang tunog na yon ay halos nakalimutan na nila. Nagkatinginan silang tatlo. May kaba sa dibdib ni Daniel habang pinupunasan niya ang kanyang mga kamay at mabilis na tumungo sa opisina. Si Mang Tonyo at Lolo Carlos ay tahimik na sumunod, ang kanilang mga mata ay puno ng pag-asa at takot. "Tapat na gawa machine shop, Daniel po." Sagot ni Daniel, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Isang malinaw at profesional na boses ang sumagot sa kabilang linya. "Magandang hapon po. Ako po si Isabel Garcia mula sa Medical Care Corporation. Kayo po ba ang Ginoong Daniel na tagapamahala ng Tapat na Gawa Machine Shop?" Napalingon si Daniel kina Lolo Carlos at Mang Tonyo. Ang Medical Care Corporation ay isa sa pinakamalaking tagagawa ng kagamitang pangmedikal sa bansa. Hindi niya inasahan ang isang tawag mula sa kanila. "Opo, ako po," tugon ni Daniel. "Paano po ako makakatulong sa inyo?" "Daniel, nakita po namin ang ilang piyesa na dumaan sa San Miguel Industries na gawa ng inyong shop." Ani Isabel, ang kanyang boses ay may bahid ng paghanga. "Ang aming departamento ng kalidad ay lubhang humanga sa inyong kahusayan. Ang bawat piyesa ay may pambihirang katumpakan. Literal na wala kaming nakitang depekto. Kung hindi kami nagkakamali, ang inyong shop ang may pinakamataas na kalidad sa lahat ng aming nakita." Napakunot ang noo ni Daniel. "Paano po ninyo nalaman na kami ang gumawa?" "May sarili po kaming paraan ng pagtukoy ng mga supplier, Ginoong Daniel." Sagot ni Isabel, tila may bahid ng misteryo sa kanyang boses. "Ang totoo, naghahanap po kami ng kasosyo para sa aming bagong proyekto, ang pagbuo ng next generation wheelchair frame. Ang aming kasalukuyang mga supplier ay hindi kayang maabot ang aming hinihingi sa kalidad at katumpakan, lalo na sa mga koneksyon ng frame." "Next generation wheelchair?" tanong ni Daniel, ang kanyang puso ay nagsimulang bumilis. "Opo, ang frame ng wheelchair ay kailangan ng micromillimeter precision, hindi lamang sa sukat, kundi pati na rin sa tibay at finish ng surface." Paliwanag ni Isabel. "Maraming machine shop na ang nilapitan namin, ngunit wala ni isa ang nakapagbigay ng kalidad na aming hinahanap. Naniniwala po kami na ang Tapat na Gawa Machine Shop ang tanging makapagbibigay nito." Isang mainit na pakiramdam ang kumalat sa dibdib ni Daniel. Ang mga salita ni Isabel ay parang sariwang hangin sa isang baradong baga. Mayroon pa palang nakakakita sa kanilang gawa. Mayroon pa palang nakakaintindi sa halaga ng kalidad. Ngunit, ang aming transaksyon ay dadaan pa rin po sa San Miguel, di ba? Tanong ni Daniel, may bahid ng pag-aalala. "Sa ngayon, oo," sagot ni Isabel. "Pero pinaplano naming baguhin ang sistema sa hinaharap. Sa ngayon, gusto naming ipadala sa inyo ang disenyo ng prototype. Kaya ba ninyong gawin ang prototype sa loob ng 1 linggo?" "Opo, kaya po namin." Matatag na sagot ni Daniel, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. "Gagawin po namin ang pinakamahusay." Pagkababa ng telepono, bumaling si Daniel kina Lolo Carlos at Mang Tonyo. Ang kanyang mukha ay maliwanag at ang kanyang mga mata ay nagniningning. "May trabaho na tayo, Lolo Mang Tonyo," masiglang sambit ni Daniel, "mula sa Medical Care para sa prototype ng wheelchair." Napangiti si Lolo Carlos, isang bahagyang ngiti na bihira niyang ipinakita. Ang kanyang mga mata ay tila naluha, ngunit hindi niya ipinakita. Trabaho nga, tanging salita na lumabas sa kanyang bibig, ngunit ang kanyang ngiti ay nagsasabi ng higit pa. Ito ang ngiti ng isang tao na nakakita ng kumpirmasyon sa kanyang paniniwala pagkatapos ng 60 taon. Si Mang Tonyo sa kabilang banda ay hindi na nakapagpigil. Ang kanyang mga mata ay tuluyan ng naluha. May nakakita rin sa atin. May nakakita sa kalidad ng ating gawa. Hindi siya nakapagsalita pa. Ngunit nakita ni Daniel na kinagabihan mas maingat at mas masigasig niyang inayos ang mga makina na tila naghahanda para sa isang bagong laban.
Kinuha ni Daniel ang blueprint ng prototype. Sa bawat linya at numero, nararamdaman niya ang responsibilidad. Ito ay hindi lamang isang piyesa. Ito ay bahagi ng isang wheelchair na sumusuporta sa katawan ng tao. Bawat mikromilimetro ay mahalaga. Ang tibay, ang finish, ang lahat ay kailangan sa pinakamataas na pamantayan. Binalangkas niya ang bawat hakbang ng paggawa, mula sa uri ng talim na gagamitin, ang bilis ng pagputol, hanggang sa pagkakasunod-sunod ng pag-finish. Paulit-ulit siyang nag-simulate sa kanyang isip. Naglagay siya ng mga marka at tala sa blueprint, isinulat ang kanyang sariling mga paalala sa mga margin. Isang pagkakataon lang ito, isang prototype. Hindi siya maaaring magkamali. Ang kapalaran ng gawan ay nakasalalay sa proyektong ito. Walang puwang para sa pagkakamali. Tumayo si Daniel sa harap ng makina, huminga ng malalim. Nang buksan niya ang power, ang gawaan ay muling nabuhay sa matunog na huni ng makina. Isang tunog na matagal nang hindi nila narinig. Isang linggo na lang bago ang deadline ng prototype, ang tapat na gawa machine shop ay muling nakakita ng isang hudyat ng pag-asa. Ngunit ang landas patungo sa pag-asa ay puno pa rin ng mga pagsubok. Ang gawaan ay muling nabuhay. Ang tunog ng mga makina ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok. Halo ang amoy ng sariwang bakal at langis. Buong puwersa si Daniel na gumagawa, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa bawat pihit at galaw ng makina. Sa isang banda, ang paggawa ng prototype para sa medical care ay isang malaking hamon at isang kumpirmasyon sa kanyang kakayahan. Sa kabilang banda, ang presyo ng deadline at ang pag-asa ng Song ay nakasalalay sa bawat galaw niya. Si Lolo Carlos at Mang Tonyo ay abala rin sa kanilang mga gawain, naghahanda ng mga materyales at nag-aayos ng mga kagamitan. Ang bawat isa ay may ngiti sa labi, isang ngiti na matagal nang nawala. Isang hapon, habang si Daniel ay abala sa pag-polish ng isang bahagi ng prototype, narinig niya ang tunog ng gulong na umiikot sa sementadong sahig. Ang pintuan ng gawaan ay dahan-dahang bumukas. Isang babae ang pumasok, nakasakay sa wheelchair. Ang kanyang mga mata ay naghahanap-hanap, puno ng pag-asa, ngunit may halo ring matinding pagdududa. Siya si Isay Zoe, 28 taong gulang, isang babaeng may spinal cord injury simula pa noong bata, na sanay ng mamuhay sa wheelchair. Ang kanyang presensya ay tila isang hindi inaasahang anino sa gitna ng pag-asang kanilang nararamdaman. Inilabas ni Isay mula sa kanyang bag ang isang lukot na papel na tila isang gawang kamay na disenyo. Ibinigay niya ito kay Daniel. Ito ay isang detalyadong sketch ng isang koneksyon ng frame ng wheelchair at isang braso na may mga sukat at anggulo na maingat na nakasulat. Bagamat gawa kamay ito at tila gawa ng isang hindi profesional, kitang-kita ang ilang taong pagmamasid sa kanyang sariling katawan, kung saan siya nakakaramdam ng sakit, anong anggulo ang mas komportable. Paumanhin po sa biglaang pagdating. Wika ni Isay, ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag. Pwede po bang gawan ninyo ako ng koneksyon ng frame ng wheelchair at braso na akma sa aking katawan? Ang mga binibentang wheelchair kasi may mga bahagi talagang hindi akma sa akin. Ipinaliwanag ni Isay na kapag matagal siyang nakaupo, sumasakit ang kanang bahagi ng kanyang likod at ang kanyang balakang. Gaano man niya baguhin ang kanyang posisyon, mayroong palaging presyon sa isang bahagi ng kanyang katawan. Sinubukan na rin niyang kumonsulta sa orthopedist, ngunit ang sinabi ay kailangan talagang iakma ang wheelchair sa kanyang katawan. Ngunit sa 5 machine shop na nilapitan niya, lahat ay tumanggi. Sabi po nila, hindi raw sulit ang paggawa ng isang piraso lang. Patuloy ni Isay, ang kanyang boses ay bahagyang bumaba. At kailangan daw ng professional na blueprint. 5 machine shop na po ang napuntahan ko at lahat sila ay tumanggi. Nakita ko po ang reputasyon ng Tapat na Gawa Machine Shop sa internet at naisip kong baka rito makinig sila sa akin. Ito na po ang huling pag-asa ko. Wika ni Isay,
at tumingin ng diretso sa mga mata ni Daniel. Ang bigat ng mga salitang huling pag-asa ay bumigat sa dibdib ni Daniel. Tumingin siya sa wheelchair ni Isay. Agad na nakita ng kanyang mga mata ang pagkakamali. Ang anggulo ng koneksyon ng frame ay bahagyang liyo. Ilang milimetro lamang isang pagkakamali na hindi mapapansin ng karaniwang tao. Ngunit ang ilang milimetrong ito ay dahan-dahang nagbibigay ng matinding presyon sa katawan ng isang taong nakaupo ng maraming oras sa isang araw. Sa isip ni Daniel, nagsimula nang gumalaw ang imahe ng paggawa. Kung itatama niya ang anggulo ng koneksyon at gagawin itong akma sa ikiling ng katawan ni Isay, mababawasan ang di pantay na presyon. Kaya niya itong gawin sa makinang ito, magagawa niya ito walang duda. Wala itong problema sa teknikal. Ang tanging problema ay ang oras. Ngunit ang Medicocare prototype ay nasa kritikal na yugto. Kung tatanggapin niya ang trabaho ni Isay, tiyak na maapektuhan ang deadline. Ito ay isang malaking proyekto na nakasalalay sa kinabukasan ng gawaan. Kung siya ay malate, baka mawala ang pagkakataong kanilang nahawakan. Isang sulyap ang inihagis ni Daniel sa pader ng gawan sa 4 na salita. Hinarap niya si Isay at malinaw na nagsalita. Bigyan niyo po ako ng kaunting oras. Gagawin ko po yan. Biglang nanlaki ang mga mata ni Isay. Marahil ay inakala niyang tatanggihan din siya. Marahil ay handa na siyang marinig muli ang pamilyar na pasensya na po. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nanginginig at pagkatapos ay mahina siyang nagsalita. Maraming salamat po. Yumukod siya ng malalim. Kinagabihan nag-iisa si Daniel sa gawa. Nakalatag sa kanyang mesa ang flowchart ng Medicocare prototype at ang custom-made na piyesa ni Isay. Gaano man niya pagbaliktarin ang mga proseso, mahirap tapusin ang 2 trabaho sa loob ng deadline. Ngunit patuloy siyang nagsusulat gamit ang pulang panulat. Naghahanap siya ng oras na maaaring bawasan binabago ang pagkakasunod-sunod ng mga proseso nag-aayos para mabawasan ang kahit 1 minuto ng pag-aksaya. Kung bawasan ko ang oras ng aking tulog, baka kayanin. Hindi ako magpapatalo sa lakas ng katawan. Iyon ang paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Hindi niya namalayan na sa tabi na niya si Lolo Carlos. Sinilip ng matanda ang mga flowchart at tahimik na tumango bago bumalik sa kanyang sariling workbench. Ang likod ng kanyang lolo ay tila mas nagbigay ng lakas kay Daniel kaysa sa anumang salita. Daniel, isang malakas na boses ang biglang umalingaw-ngaw sa gawaan. Ang pintuan ay bumukas ng malakas. Si Tita Elena ay nakatayo doon. Ang kanyang mukha ay puno ng galit, ang kanyang mga mata ay nanliit habang nakatingin kay Isay na naghihintay sa gilid. Ano na naman iyan, Daniel? Wika ni Tita Elena, ang kanyang boses ay may halong inis at pagkadismaya. Hindi ka pa ba natuto? Sabi ko sa'yo, huwag kang mag-aaksaya ng oras sa mga walang kwenta. Paano na ang Medicocare? Ito na lang ang pag-asa natin. Nakatingin si Isay kay Tita Elena. Ang kanyang mukha ay namumutla. Tita Elena, hindi po ito walang kwenta. Matatag na sagot ni Daniel, hinarap ang kanyang tiyahin. Ito po ay para sa isang tao na nangangailangan ng tulong. Tao, anong klaseng tulong? Tumawa si Tita Elena, isang mapanuyang tawa. Mas mahalaga pa ba ang isang taong may kapansanan kaysa sa kinabukasan ng buong pamilya natin? Daniel, gumising ka, hindi ka na bata. Kailangan mong maging praktikal. Hindi po ako magiging praktikal. Kung ibig sabihin noon ay tatalikuran ko ang aking prinsipyo at ang aking kakayahang tumulong, giit ni Daniel. Namumula na ang mukha ni Tita Elena. Daniel, sinasabi ko sa iyo, kapag nalugi ka, huwag kang lalapit sa akin. Ikaw lang ang may kasalanan. Tumalikod si Tita Elena. Ang kanyang paghakbang ay mabilis at puno ng galit at lumabas siya ng gawaan. Nagsimulang gumuho muli ang mundo ni Isay. Narinig niya ang mga masasakit na salita ni Tita Elena. Ang mga mata niya ay nag-umpisang mamuo ang luha. Tumingin si Daniel kay Isay. Ang kanyang mukha ay seryoso
ngunit puno ng pag-unawa. Huwag po kayong mag-alala, Isay. Gagawin ko po ang trabaho ko. Isang bagong pagsubok ang lumitaw sa harapan ni Daniel. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang ang kanyang prinsipyo at ang kanyang gawaan ang nakasalalay, kundi pati na rin ang huling pag-asa ng isang tao. Kinabukasan ang tapat na gawa machine shop ay naging sentro ng walang humpay na paggawa. Simula sa ika-6 ng umaga, bukas na ang gawaan. Unang gagawin ni Daniel ang mga piyesa para sa Medicocare prototype. Sa tanghali, lilipat naman siya sa custom parts para sa wheelchair ni Isay. Sa hapon, babalik muli siya sa prototype at magtatrabaho hanggang gabi. Ang kanyang araw ay nawalan na ng pahinga. Ang kanyang mga mata ay nananatiling gising suportado ng matinding kape. At ang pag-asa na kayanin ang lahat. Hindi nag-iisa si Daniel. Si Lolo Carlos sa kabila ng kanyang edad ay abala sa paghahanda ng mga materyales, sinusuri ang mga specs ng bakal at sinisigurado na lahat ay nasa tamang ayos. Si Mang Tonyo naman ang nag-asikaso sa pag-setup ng mga jig at fixtures para sa bawat proseso. Tinitiyak na ang bawat pagbabago ng makina ay mabilis at walang abala. Walang nag-utos sa kanila. Ito ang kanilang paraan upang ipahayag ang kanilang suporta at paniniwala kay Daniel. Sa loob ng ilang araw na yon, tila 4 na tao ang nagtatrabaho sa gawaan sa kabila ng 3 katawan lamang ang naroon. Ilang beses na dumalaw si Isay sa gawaan. Bawat pagdalaw ay mahalaga. Sa tuwing darating siya, uupo siya sa kanyang wheelchair at maingat na sinusuri ni Daniel ang ikiling ng kanyang katawan at ang pagdampi ng presyon sa bawat bahagi. Kapag nakaupo po ako, nang matagal masakit ang kanang bahagi ng balakang ko, Ginoong Daniel. Ani Isay, habang itinuturo ang bahagi ng kanyang katawan. Dahan-dahang inilagay ni Daniel ang kanyang kamay sa lugar na itinuro ni Isay. Maingat niyang dinama ang pinakamaliit na agwat sa pagitan ng metal at balat. 2 degree o baka 3. Bulong ni Daniel sa sarili. Kung ibaba natin ng 3 degree dito, dapat mabawasan ang presyon. Kinuha niya ang kanyang vernier caliper at muling sinukat. Kailangan talaga ng eksaktong sukat. Hindi pwedeng tansya lang. Paano niyo po nalaman na sa pagdampi lang ng kamay? Tanong ni Isay, may halong pagkamangha. Ngumiti si Daniel, bahagyang nahihiya. Trabaho ko po ang pakinggan ang boses ng metal, Isay. Boses ng metal pabulong na inulit ni Isay, tila nagtataka. Ngunit habang pinapanood niya si Daniel na gumagawa sa makina, ang pagdampi ng talim sa metal, ang pag-ugong ng vibration, at ang paglipad ng mga metal chips, tila naunawaan niya ang ibig sabihin ni Daniel. Nararamdaman ni Daniel ang lahat. Gamit ang kanyang mga pandama, hinuhubog ang metal sa bawat 100 ng 1 milimetro. Abala rin si Lolo Carlos sa paghahanda ng mga bahagi ng armrest, habang si Mang Tonyo naman ay maingat na inayos ang mga tooling. Hindi sila nag-uusap ng marami, ngunit ang bawat galaw nila ay may kahulugan. Ang gawaan ay naging pugad ng pagkakaisa ng walang sawang paggawa ng isang pamilya ng mga manggagawa na magkasamang lumalaban para sa isang bagay na mas malaki kaysa sa kanilang sarili. Sa kabila ng kanilang pagsisikap, hindi nila maiwasang maantala. Ang paggawa ng custom parts para kay Isay ay kumain ng mahalagang oras. Ang Medicocare prototype na dapat sana ay tapos sa loob ng 1 linggo ay naantala ng 2 araw. Kinausap ni Daniel si Isabel sa telepono upang ipaalam ang pagkaantala. Pasensya na po, Ginang Garcia. Naantala po kami ng 2 araw. May hindi po inaasahang pangyayari. Hindi niya idinetalye ang tungkol kay Isay, ayaw niyang magmukhang unprofessional o mawalan ng tiwala. Naiintindihan ko po, Ginoong Daniel. Mahinahong sagot ni Isabel, ngunit may bahid ng pagkadismaya ang kanyang boses. Ang deadlines po ay mahalaga sa amin, pero sana po ang kalidad ay hindi maapektuhan. Makakasiguro po kayo, Ginang Garcia,
Ang kalidad po ay mananatiling perpekto, matatag na wika ni Daniel. Kinaumagahan habang si Daniel ay nagtatrabaho sa medical care prototype, narinig niya ang tunog ng pagbukas ng pinto. Ang pagbukas ay hindi maingat, bagkus ay may bigat at galit. Lumingon si Daniel. Si Manager Hector ng San Miguel Industries ay nakatayo sa bukana ng gawaan ng kanyang muka, ay namumula sa galit ang kanyang mga mata, ay nanlilisik. Sa likod niya may kasama siyang 2 tauhan mula sa San Miguel. Daniel, ano na naman to? Galit na sigaw ni Hector ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa gawan. Nagulat si Daniel at itinigil ang kanyang makina. Hinarap niya si Hector, ang kanyang puso ay nagsimulang bumilis. Tumingin si Hector sa paligid ng gawaan at ang kanyang mga mata ay nanatili sa wheelchair parts ni Isay na nakalagay sa sulok. Ano yan? Tanong ni Hector. Ang kanyang noo ay nakakunot. Iyan ba? Iyan ba ang rason kung bakit naantala ang order ng malaking kumpanya? Isang pyesa ng wheelchair para sa isang tao, isang trabahong walang pera, at inaksaya mo ang oras para sa medical care. Huminga ng malalim si Daniel. Manager Hector, may isang babae na nangangailangan ng tulong. Ang mga binibentang wheelchair ay hindi akma sa kanya at nagbibigay sa kanya ng matinding sakit. Ang aking kakayahan po ay makakatulong sa kanya. Umiling si Hector, nagtaas ng kanyang mga braso. Daniel, lagi ka nalang ganyan. Nalulunod ka sa mga maliliit na kabutihan at hindi mo nakikita ang mas mahalaga. Ang negosyo ay hindi kwento ng pagiging martir, negosyo ito. Kailangan ng pera. Hindi umurong si Daniel. Hindi po ito kabutihan, Manager Hector. Trabaho po ito. Bakit po mali ang paggawa ng pyesa na makakapagbigay ginhawa sa katawan ng tao? Biglang nagbago ang ekspresyon ni Hector. Ang kanyang mga mata ay naging malamig at walang emosyon. Ang transaksyon ng San Miguel sa inyong machine shop ay magtatapos ngayong araw at ang order ninyo sa medical care na dumaan sa amin ay babawiin ko rin. Hindi ko nahahayaan na ang isang machine shop na walang pangunawa sa negosyo ay makasira sa aming reputasyon. Napaatras si Daniel. Napaigik siya sa gulat. Hindi po niya. Sigaw ni Daniel. Huwag po. Ang prototype po ay tapos na. Naantala po kami ng 2 araw pero ang kalidad po ay tiyak na lampas sa pamantayan. Hindi namin maipagkakatiwala ang trabaho ng isang malaking kumpanya sa isang machine shop na naantala ng 2 araw. Mariing wika ni Hector at tumalikod. Iyan ang negosyo. Si Lolo Carlos at Mang Tonyo ay nakatayo. Nang tahimik ang kanilang mga mata ay puno ng galit at pagkabigla. Ang kamay ni Mang Tonyo ay nakakuyom, ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Sa loob ng higit 40 taon ng paggawa ng metal, hindi pa siya nakaramdam ng ganitong matinding galit. Nais niyang magsalita, ngunit walang lumabas na salita mula sa kanyang bibig. Kinuha ni Daniel ang prototype na tapos na. Ang metal ay makinis, ang sukat ay perpekto. Walang duda ito ay isang magandang trabaho. Ngunit ang pyesa na yon ay wala ng patutunguhan. Isang perpektong pyesa na walang mapupuntahan. Ito ay tila sumasalamin sa kanyang sarili. Ang tapat na gawa machine shop ay muling nabalot ng isang nakapanlulumong katahimikan na tila hinamon ng bawat kanilang prinsipyo at pinaghirapan. Nagtatapos ang huling kataga ng programa kasabay ng pagbagsak ng martilyo ni Mang Tonyo sa lumang mesa ng bakal, lumilikha ng isang malakas na tunog. Ang buong gawaan ay umalingaw-ngaw sa kanyang galit. Kanina pa lumabas si Manager Hector, ngunit ang kanyang mga salita ay patuloy na bumabagabag sa kanilang isipan, parang paulit-ulit na pagbugso ng malakas na kulog sa isang payapang hapon. Ang hangin sa gawan ay tila mas naging mabigat, puno ng sama ng loob at pagkabigo. Nakatayo si Daniel sa gitna ng gawaan. Hawak pa rin ang medical care prototype na perpekto ang gawa, ngunit ngayon ay wala ng silbi. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Nakatingin siya sa kawalan, ang kanyang mga mata ay blangko. Ang gawaan na kanyang minana
at buong pusong tilbihan, ay tila biglang gumuho sa isang iglap. Ang apat na salitang tapat na gawa sa pader ay tila nagiging mapanuyang hamon. Si Mang Tonyo ang matandang manggagawa na nakasama ni Lolo Carlos sa loob ng 40 taon ay unti-unting lumapit kay Daniel. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom, ang kanyang muka ay namumula sa matinding galit. Ang mga ugat sa kanyang leeg ay tila gustong pumutok. Ang lintik na yon, bulong ni Mang Tonyo, halos hindi na maintindihan ang kanyang mga salita. Ang kapal ng muka, kung hindi lang kita pinigilan, Daniel, baka nasuntok ko na ang mapanuyang muka ng buwisit na yon. Pinisil ni Mang Tonyo ang kanyang labi. May kung anong pilit siyang sinubukan na sabihin, ngunit ang kanyang lalamunan ay tila barado. Sa huli tinakpan niya ang kanyang muka gamit ang kanyang basahan. Ang kanyang mga balikat ay dahan-dahang umakyat baba. Ang isang matandang lalaki na buong buhay na gumawa ng metal ay ngayon ay umiiyak sa harap ng kanyang apo sa pamamagitan ng pagtatago ng kanyang mukha. Si Lolo Carlos na nanatiling tahimik sa kanyang pwesto ay tumayo. Ang kanyang mga mata ay nanatiling matalas, ngunit ang kanyang balikat ay tila mas lalong bumaba. Daniel, mahina niyang sambit, ikaw ay hindi nagkamali. Hindi niya kinaya ang bigat ng pagkatalo. Lolo, anong silbi ng pagiging tama kung wala na tayong makina? Ang boses ni Daniel ay basag puno ng matinding hinanakit. Wala na tayong trabaho, wala na tayong pag-asa. Kinuha ni Daniel ang prototype at dahan-dahang inilapag sa mesa. Ang bawat detalye, bawat kanto ay perpekto, ngunit walang kabuluhan. Ito ay isang paalala lamang ng kanyang pagkatalo. Buong gabing nag-iisa si Daniel sa gawan. Naka-off ang mga makina. Ang tanging tunog lamang ay ang mahinang pag-ugong ng fluorescent lamp sa itaas. Tumingin siya sa papel sa pader, ang kupas na sulat kamay ni Lolo Carlos na idinikit 60 taon na ang nakakaraan. Ang kanyang mga mata ay nanatili doon nang matagal hindi gumagalaw. Naalala niya ang mukha ni Isay nang sinabi nito, "Ito na po ang huling pag-asa ko." Kung tinanggihan niya noon, si Isay, sana ay natapos niya ang prototype sa oras. Sana ay nailigtas niya ang gawaan. Ngunit hindi niya kayang tanggihan si Isay. At kahit ngayon, nararamdaman niyang hindi siya nagsisisi na tinulungan niya ang babae. Ipinikit ni Daniel ang kanyang mga mata, huminga ng malalim. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang smartphone. Binuksan niya ang kanyang call history at tiningnan ang numero. Numero ni Isabel Garcia ng Medicocare. Ang direktang pagtawag sa isang kliyente, nilalaktawan ang kanilang supplier San Miguel, ay isang paglabag sa unspoken rule ng industriya. Para sa isang maliit na machine shop ang paggawa ng ganito, ay maaring maging sanhi upang hindi na sila pagtiwalaan ng sino mang supplier o kliyente sa hinaharap. Ang kanyang hinlalaki ay huminto sa ibabaw ng call button. Hindi niya pa ito kayang pindutin, ngunit hindi niya rin binura ang numero. Ang liwanag ng screen ay bahagyang nagbibigay ilaw sa madilim na gawaan. Muling tumingin si Daniel sa pader sa 4 na salita. Pagkatapos ay isinilid niya ang smartphone sa kanyang bulsa. Ang hindi binurang numero yon, ang kanyang desisyon. Kinabukasan isang mensahe ang natanggap ni Daniel mula kay Isay. Ang kanyang custom parts ay tapos na. Nang tumawag siya agad na dumating si Isay sa gawaan kinagabihan, inilagay niya ang koneksyon ng frame at ang armrest sa wheelchair. Dahan-dahang umupo si Isay. Ilang segundo ng katahimikan, itinuwid ni Isay ang kanyang likod. Dahan-dahang kiniling ang kanyang katawan pakanan at pakaliwa. Paulit-ulit niyang inayos ang kanyang posisyon, sinisigurado ang posisyon ng kanyang balakang. Karaniwan sa loob ng ilang minuto, makakaramdam na siya ng sakit sa kanang bahagi ng kanyang balakang. Ngayon, inilagay niya ang kanyang kamay sa bahaging iyon. Huminto siya sa pagkilos at tahimik na ipinikit ang kanyang mga mata. "Kumusta, Isay?" Tanong ni Daniel, ang kanyang boses ay puno ng kaba. Binuksan ni Isay ang kanyang mga mata
ngunit hindi siya agad sumagot. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nanginginig. Wala po akong nararamdamang sakit. Wika ni Isay, ang kanyang boses ay basag. Wala akong nararamdaman na kahit anong sakit. Ngayon lang po nangyari ito. Isang luha ang bumaba sa kanyang pisngi. Hindi niya ito pinunasan. Maraming salamat po. Paulit-ulit niyang sinabi. Sa likuran ng gawaan nakatalikod si Lolo Carlos, pinupunasan ang kanyang mga kamay gamit ang basahan. Napansin ni Daniel na bahagyang nanginginig ang mga balikat ng kanyang lolo. Si Mang Tonyo ay kunwari na naglilinis ng makina, ngunit naririnig ni Daniel ang paghigop ng sipon mula sa ilong ni Mang Tonyo. Ang gawaan ay nabalot ng isang katahimikan na puno ng emosyon. Ang mga salita ay hindi na kailangan. Ang ginawa ni Daniel ay nakapagbigay ginhawa sa isang tao. Iyon ang kanilang tapat na gawa. Matapos umalis ni Isay, nag-iisa si Daniel sa workbench. Naramdaman niya ang bigat ng smartphone sa kanyang bulsa. Ang numero ni Isabel na hindi niya binura. Ang pagtawag ng direkta ayon sa kinasanayan ay magpapawala sa tiwala ng industriya. Walang sino mang supplier ang magbibigay sa kanila ng trabaho. Ang isang tawag sa telepono ay maaaring magtapos ng kanilang kakaunting pag-asa. Kinuha ni Daniel ang smartphone, tinitigan ang screen. Ang numero ni Isabel ay naroon. Ang papel sa pader ay nasa gilid ng kanyang paningin. Huminga ng malalim si Daniel. Pindutin niya ang call button. 3 ring ang umalingaw-ngaw sa tahimik na gawan. Sa ika-4 na ring sumagot ang kabilang linya. Isabel Garcia po. Magandang gabi po, Ginang Garcia. Ako po si Daniel Reyes mula sa tapat na gawa machine shop. Diretsahan at buong katapatan na sinabi ni Daniel na tapos na ang kanilang transaksyon sa San Miguel at ang proyekto ng medical care ay ibinalik sa wala. Pagkatapos ay nagpatuloy siya, ang prototype po ay tapos na. May kumpiyansa po ako sa kalidad nito. Maari po ba ninyong tingnan ang actual na piyesa? Isang maikling katahimikan ang bumalot sa kabilang linya. G. Daniel. Mahinahong sagot ni Isabel. Ang totoo po, balak ko na rin kayong tawagan. Nagtataka si Daniel at hinintay ang susunod na sasabihin ni Isabel. Ang isang tawag sa dilim ay maaaring maging hudyat ng pagtatapos o isang simula. Ang mga salita ni Jezabel Garcia ay tila umaalingaw-ngaw sa hangin, nag-iwan kay Daniel na nakabitin sa kawalan. Ang totoo po, balak ko na rin kayong tawagan. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi ito ang inaasahan niyang tugon. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas sa kanyang dibdib, halo ang kaba at munting pag-asa. Paano po? Tanong ni Daniel. Halos hindi na siya makapaniwala sa kanyang narinig. Bakit po? Nagsimulang magpaliwanag si Isabel. Nang matanggap po namin ang ulat mula sa San Miguel na tapos na ang inyong transaksyon, nagtaka po kami. Hindi po kasi normal na ang isang machine shop na may ganoong kalidad ay puputulin ng ugnayan dahil lamang sa 2 araw na pagkaantala. Naramdaman po namin na may iba pang dahilan. Kaya po kami mismo ang nag-imbestiga, patuloy ni Isabel. At may natuklasan po kami, isang artikulo. Isang artikulo. Kumunot ang noo ni Daniel. Ano ang kinalaman ng isang artikulo sa sitwasyon nila? Isay po, wika ni Isabel. Si Isay Velasco. Biglang lumiwanag ang isip ni Daniel. Si Isay, hindi niya maisip kung paano sila nagkakilala ni Isabel o kung paano siya nakakagawa ng anumang impluwensya sa malaking kumpanya tulad ng medical care. Si Isay po, Ginoong Daniel, ay hindi lamang isang simpleng wheelchair user, paliwanag ni Isabel. Siya po ay isang kilalang welfare device user reviewer. Siya po ay nagbabahagi ng kanyang karanasan sa paggamit ng mga wheelchair at iba pang assistive devices sa kanyang blog at social media. Kilala po siya sa aming industriya. Hindi alam ni Daniel, hindi rin alam ni Lolo Carlos at Mang Tonyo. Ang isang babae na kanilang tinulungan dahil sa pagiging tama ay may malaking impluwensya sa labas ng kanilang maliit na mundo.
Maingat na isinulat ni Isay ang kanyang karanasan sa tapat na gawa machine shop. Patuloy ni Isabel kung paano siya tinanggihan ng 5 machine shop, kung paano siya nakarating sa isang maliit na gawaan sa isang tirahan sa Manila, kung paano kalumuhod sa tabi ng kanyang wheelchair dinadama ang ikiling ng kanyang katawan at inayos ang piyesa sa bawat milimetro, at kung paano sa unang pagkakataon sa kanyang buhay hindi sumakit ang kanyang balakang sa pagtatapos ng araw. Ang mga salita ni Isabel ay parang isang matamis na himig sa mga tainga ni Daniel. Ang kanyang kamay na nakaakuyom ay hindi na malayan na humigpit. May nakakita, may nakakaintindi. Ang kanilang paggawa ay hindi nawalan ng silbi. Ang artikulo ni Isay ay tahimik ngunit mabilis na kumalat sa aming industriya. Sabi ni Isabel, ang kanyang mga salita na galing mismo sa isang user ay nakapagpabago ng puso ng marami. Kami mismo ay lubos na naantig. Isang malalim na buntong hininga ang lumabas sa bibig ni Isabel. G. Daniel Prangka po ako. Nang malaman ko ang dahilan ng inyong pagkaantala, lalo po akong naniwala na sa inyo kami dapat makipagtulungan. Ang isang machine shop na nakikinig sa boses ng user na kayang gumawa ng piyesa para sa isang tao lamang. Iyan po ang klase ng technician na kailangan namin. Marami pong supplier na tumitingin lang sa numero. Ngunit ang isang manggagawa na kayang lumuhod sa tabi ng gumagamit at ayusin ang piyesa sa bawat milimetro ay bihirang makita. Isang mas malakas na tibok ang naramdaman ni Daniel sa kanyang dibdib. Hindi siya makapagsalita. Bago pa po kayo tumawag, patuloy ni Isabel. Nagsimula na po akong gumawa ng hakbang. Nakipag-usap po ako sa aming pamunuan kung paano kami makikipag-ugnayan ng direkta sa tapat na gawa machine shop nang hindi nadadaan sa San Miguel. Ipinakita ko po ang data ng inyong prototype at syempre ang artikulo ni Isay. Kakatapos lang po ng formal na pag-apruba mula sa aming kumpanya. Wika ni Isabel ang kanyang boses ay puno ng kagalakan. G. Daniel, gusto po naming makipag-ugnayan ng direkta sa Medicocare at sa tapat na gawa machine shop. Gusto po naming maging kayo ang aming pangunahing kasosyo sa pagbuo ng mga wheelchair sa hinaharap. Maaari po ba kaming bumisita sa inyong shop sa lalong madaling panahon? Tanong ni Isabel. Hindi makagalaw si Daniel matapos niyang ibaba ang telepono. Siya ang gumawa ng paglabag sa patakaran na tawag. Ngunit bago pa man niya pindutin ang call button, ang sitwasyon ay gumagalaw na sa hindi niya nakikita. Ang mga salita ni Isay ang nagtulak kay Isabel at si Isabel ang nagtulak sa kanyang kumpanya. Ang perpektong piyesa na walang patutunguhan na pinanghahawakan ni Daniel ay ngayon ay mayroon ng lugar. Kinuha ni Daniel ang kanyang smartphone mula sa kanyang bulsa, muling tinitigan ang numero ni Isabel. Hindi niya binura ang numero. Hindi niya binura ang pag-asa. Iyon ang naging sagot niya noon. Ngayon ang sagot ay dumating sa pinaka-hindi inaasahang paraan. Lumabas si Daniel mula sa opisina. Ang kanyang mukha ay maliwanag, ang kanyang mga mata ay nagniningning. Nakita niya si Lolo Carlos at Mang Tonyo na abala sa paglilinis ng gawaan, tila naghihintay lamang sa kanya. Lolo Mang Tonyo. Masigla niyang sambit. Mayroon na tayong direktang kausap sa Medicocare. Tayo ang magiging pangunahing kasosyo nila sa paggawa ng wheelchair. Tumango si Lolo Carlos, nakatayo pa rin sa kanyang workbench. Ang kanyang mga mata ay tila naluha, ngunit may bahagyang ng ngiti sa kanyang labi. Sa 80 taon ng kanyang buhay marahil ay ilang beses lamang niya ipinakita ang ganitong emosyon. Pinunasan ni Mang Tonyo ang kanyang mga mata gamit ang kanyang basahan. Ilang beses niyang sinubukang magsalita, ngunit walang salita ang lumabas. Sa huli tinakpan niya ang kanyang mukha gamit ang basahan. Ang malaking likod ng isang matandang lalaki na gumawa ng metal sa loob ng 40 taon ay nanginginig. Nakatayo si Daniel sa gitna ng gawaan. Naroon ang mga makina, ang mga workbench. Naroon ang papel na idinikit ni Lolo Carlos 60 taon na ang nakakaraan. Isang maliit luma
at walang anumang modernong kagamitan na gawa. Ngunit mula sa lugar na ito, may isang piyesa na sumuporta sa katawan ng isang tao, nag-alis ng sakit ng isang tao at may nakakita nito. Naramdaman ni Daniel na wala sa gawaan ang taong dapat niyang pasalamatan ng lubos. Kailangan niyang sabihin kay Isay ang balita. Ngunit sa sandaling ito, ang mga taong dapat niyang unang sabihan ay nasa harap niya. Hinarap ni Daniel si Lolo Carlos at yumukod ng malalim. "Salamat po, Lolo." Walang sinabi si Lolo Carlos. Basta lang niya inilagay ang kanyang kamay na puno ng langis at amoy ng metal sa balikat ni Daniel. Isang malalim na pag-unawa at pagmamahal ang dumaloy mula sa matanda patungo sa kanyang apo. Ilang araw matapos ang pag-uusap ni Daniel at Isabel, isang bagong kabanata ang nagbukas para sa tapat na gawa machine shop. Ang gawaan na dating napakatahimik ay muling nabuhay sa ingay ng mga makina at paghahanda. Ngunit bago pa man dumating ang kinatawan ng medical care, may isa pang importanteng bisita ang dumating. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Si Isay nakangiti ay pumasok nakasakay sa kanyang wheelchair. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Sa kanyang kamay, hawak niya ang kanyang lumang wheelchair at ang bagong custom parts na ginawa ni Daniel ay nakakabit na. Ang frame connector at ang armrest ay perpektong akma sa kanyang katawan. "Daniel." Masiglang batini. Isay ang kanyang boses ay puno ng kagalakan. "Ang galing niyo po. Ang galing-galing ninyo." Dahan-dahang umupo si Isay sa kanyang wheelchair. Iginagalaw niya ang kanyang katawan. Iniikot-ikot inilalapit ang kanyang balakang sa sandalan. Wala siyang naramdamang anumang sakit. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago mula sa pagiging masaya. Napuno ito ng matinding emosyon. Ang kanyang mga mata ay namasa-masa at isang butil ng luha ang dahan-dahang dumaloy sa kanyang pisngi. Ngunit sa pagkakataong ito, ang luha ay hindi luha ng sakit o pagdududa, kundi luha ng kagalakan at ginhawa. "Daniel, ngayon lang po ako nakaramdam ng ganito." Wika ni Isay, ang kanyang boses ay nanginginig. "Wala po akong nararamdamang kahit anong kirot o presyon. Ang gaan po sa pakiramdam. Sobrang salamat po." Tumayo si Daniel sa harap ni Isay. Ang kanyang puso ay puno ng pagmamalaki at kagalakan. Ngayon niya naramdaman ng buo ang kahulugan ng tapat na gawa. Hindi lang ito tungkol sa paggawa ng perpektong piyesa, kundi tungkol sa pagbibigay ng ginhawa at pag-asa sa isang tao. Si Lolo Carlos at Mang Tonyo ay lumabas din mula sa kanilang mga pwesto. Kitang-kita ang pagmamalaki sa kanilang mga mata. Si Mang Tonyo ay tahimik na pinupunasan ang kanyang mga mata, habang si Lolo Carlos naman ay bahagyang ngumiti ang kanyang mga mata. Ay nananatiling matalas puno ng karunungan. Nag-vlog si Isay tungkol sa kanyang karanasan sa tapat na gawa machine shop. Ang kanyang emosyonal na kwento tungkol sa paghahanap ng tamang wheelchair, ang pagtanggi ng maraming shop at ang pagmamalasakit ni Daniel at ng kanyang gawaan ay mabilis na kumalat sa online. Hindi lamang sa komunidad ng mga may kapansanan, kundi pati na rin sa mga social media ng mga advocates at sa mga website ng mga kumpanya. Ang tapat na gawa ay naging simbolo ng pag-asa at kalidad. Makalipas ang ilang araw, dumating si Isabel Garcia ng Medical Care Corporation kasama ang 2 pang kinatawan ng kanilang kumpanya. Ang gawaan ay inayos ng maigi. Ang mga makina ay malinis at ang lahat ay nasa ayos. Sina Daniel, Lolo Carlos at Mang Tonyo ay nakasuot ng malilinis na uniform handa para sa opisyal na pagpupulong. Sa gitna ng lumang gawaan sa ilalim ng ilaw ng fluorescent, nilagdaan ang kontrata sa pagitan ng Medical Care Corporation at tapat na gawa machine shop. Ang San Miguel Industries ay opisyal ng inalis bilang intermediary. Ang tapat na gawa machine shop ay kinilala bilang pangunahing kasosyo ng medical care sa pagbuo ng mga susunod na henerasyon ng wheelchair. G. Daniel, wika ni Isabel, ang kanyang ngiti ay maliwanag.
Lubos po kaming nagtitiwala sa inyong kakayahan at integridad. Ang inyong shop ay hindi lamang gumagawa ng piyesa, kundi ng pag-asa. Nakatayo si Daniel, ang kanyang dibdib ay puno ng pagmamalaki. Hindi lang siya ang pinupuri, kundi ang buong tapat na gawa. Sa kalagitnaan ng pagdiriwang, dahan-dahang bumukas ang pinto ng gawaan. Si Tita Elena, na dating galit na galit at puno ng pagdududa, ay nakatayo sa bukana. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa paligid, sa mga kinatawan ng medical care, sa mga kontrata sa mesa. Ang kanyang muka ay may bahid ng pagtataka at pagsisisi. Tita Elena, wika ni Daniel, ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may bahid ng matatag na kumpiyansa. Salamat po sa pagdalaw. Lumapit si Tita Elena, ang kanyang paghakbang ay hindi na kasing lakas ng dati. Daniel, wika niya, ang kanyang boses ay halos pabulong. Hindi ko akala ko. Hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin. Isang buntong hininga ang lumabas sa kanyang bibig. Tumingin siya kay Lolo Carlos na nakangiti na ngayon. Salamat po sa pagpunta, Elena. Wika ni Lolo Carlos. Sana po ay masaya na kayo para kay Daniel. Naluha si Tita Elena. Hindi siya nagsalita. Basta lang siya yumakap kay Daniel, isang yakap na puno ng pagsisisi at pagmamahal. Patawarin mo ako, Daniel. Nagkamali ako. Ayos lang po, tita. Tugon ni Daniel at tinapik ang likod ng kanyang tiyahin. Ang kanyang boses ay may bahid ng pagpapatawad. Hindi na niya kailangan pang magbigay ng mahabang paliwanag o pagtatalo. Ang tagumpay ng tapat na gawa ay ang pinakamalakas na sagot sa lahat ng pagdududa. Ang gabi ay natapos sa isang simpleng salo-salo sa gawaan. Ang mga makina ay tahimik, ngunit ang gawaan ay puno ng tawanan, kwentuhan at bagong pag-asa. Ang tapat na gawa machine shop ay hindi lamang nailigtas. Ito ay muling isinilang, mas malakas at mas may kahulugan kaysa dati. Naramdaman ni Daniel ang mainit na damdamin ng pagmamalaki at kagalakan. Tumingin siya sa kanyang lolo na nakangiti. Ang 4 na salita sa dingding ay ngayon ay hindi lamang isang prinsipyo, kundi isang testamento sa kanilang pagkakaisa, sa kanilang paniniwala, at sa tunay na kahulugan ng tapat na gawa. Ang kanilang paglaban ay hindi nasayang. Ang kanilang paggawa ay kinilala. At ang puso ng machine shop ay muling tumibok ng malakas. Ilang buwan ang lumipas, ang tapat na gawa machine shop ay muling nabuhay hindi lamang sa ingay ng mga makina, kundi sa ingay ng bagong pag-asa at pag-unlad. Ang simoy ng hangin sa gawan ay may halo ng pagkakaisa at pagmamalaki. Ang bawat umaga ay nagsisimula sa matunog na huni ng mga makina, ang ritmo ng paggawa na nagbibigay buhay sa kanilang lahat. Ang mga lumang workbench ay puno muli ng mga proyekto at ang mga lumang kasangkapan ay muling ginagamit ng may bagong sigla. Si Mang Tonyo ay masigla pa rin sa kanyang trabaho, ngunit ngayon ay may kasama na siyang 2 kabataang apprentice. Maingat niyang itinuturo sa mga ito ang bawat proseso mula sa pagpili ng materyales hanggang sa pagtapos ng mga piyesa na may diin sa kalidad at katumpakan, ang mga aral na ipinasa sa kanya ni Lolo Carlos. Hindi lang natin ginagawa ang piyesa. Palagi niyang sinasabi sa mga apprentice, binibigyan natin ng ginhawa at pag-asa ang mga tao. Si Lolo Carlos, sa kabila ng kanyang edad, ay madalas pa ring nakatambay sa gawaan. Hindi na siya gaanong nakakatulong sa pisikal na trabaho, ngunit ang kanyang presensya ay sapat na. Nakaupo siya sa kanyang paboritong upuan, pinapanood si Daniel na gumagawa ang mga apprentice na natututo at ang muling pagkabuhay ng kanyang pinaghirapan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki, isang katahimikan na nagsasabi ng libu-libong salita. Madalas ang kanyang kamay ay dahan-dahang dumadampi sa 4 na salita sa dingding tapat na gawa. Ang mga salitang ito ay hindi na lamang isang paalala ng nakaraan, kundi isang gabay sa hinaharap. Si Daniel ay naging abala sa kanyang bagong papel bilang pangunahing kasosyo ng medical care. Regular siyang nakikipag-ugnayan
kay Isabel Garcia na labis na humahanga sa kanyang dedikasyon at kakayahan. Ngunit higit sa lahat, si Isay Velasco ang naging mahalagang bahagi ng kanilang operasyon. Si Isay ay naging opisyal na tagapayo ng Medicocare, nagdadala ng boses ng mga wheelchair user sa manufacturing floor. Regular siyang bumibisita sa gawaan nakikipagtulungan kay Daniel upang pagandahin at pagbutihin ang bawat disenyo. Walang nabuo na romantikong relasyon sa pagitan ni Daniel at Isay. Ang kanilang ugnayan ay mas malalim pa kaysa doon. Ito ay isang ugnayan ng pagtitiwala, paggalang, at pagiging magkasama sa paggawa. Tinatawag ni Isay si Daniel na G, Daniel. At si Daniel naman ay tinatawag si Isay na Isay Velasco na may bahagyang pormalidad. Ngunit kapag nag-uusap sila tungkol sa paggawa ng piyesa, ang kanilang mga mata ay nagniningning at hindi nila namamalayan na lampas na pala ang oras. Maraming gabi silang nag-uusap, nagpapalitan ng ideya, naghahanap ng mga paraan upang mas mapaganda ang bawat piyesa. Daniel, kailangan nating gawing mas madali ang pagpapalit ng gulong sa bagong disenyo. Wika ni Isay habang tinitingnan ng isang blueprint. Maraming user ang nahihirapan. Baka pwede nating baguhin ang locking mechanism dito. Maingat na sinuri ni Daniel ang blueprint. Magandang ideya, Isay. Kung gagawin natin ang ganito, mas magiging ergonomic at secure. Sa mga gabing yon, madalas na sinisilip ni Lolo Carlos ang dalawa mula sa sulok ng gawaan. Magandang tingnan ang dalawang yan Bulong niya kay Mang Tonyo na nakangiti rin. Ang henerasyon ng nakaraan at ang henerasyon ng kasalukuyan ay nagtutulungan, nagbibigay buhay sa isang di mababagong pamana. Ang gawaan ay patuloy na lumalaki. Ngayon, hindi lang sila gumagawa para sa Medicocare, kundi pati na rin sa iba pang kliyente na naghahanap ng kalidad at katumpakan na hindi nila makikita sa ibang lugar. Ang pangalan ng tapat na gawa ay kumalat na hindi lamang dahil sa kanilang kakayahan sa paggawa, kundi dahil sa puso at integridad na inilalagay nila sa bawat produkto. Sa bawat umaga, bago buksan ang makina, palaging tumitingin si Daniel sa pader. Ang 4 na salitang tapat na gawa ay naroon pa rin kupas na ang kulay lukot na ang mga sulok. Hindi na niya kailangan pang basahin ang mga ito dahil ang kahulugan nito ay nakaukit na sa kanyang puso. Pinahihimas ni Daniel ang langis sa kanyang mga daliri. Pagkatapos ay nagsisimula na siyang gumawa ng isa pang piyesa. Isa lang ngunit buong puso at may pinakamataas na kalidad dahil alam niya na ang bawat piyesa ay hindi lamang isang metal na bagay, kundi isang piraso ng pag-asa ginhawa at ang patuloy na pamana ng Tapat na Gawa Machine Shop. Ito ang kwento ng Tapat na Gawa. Ito ang kwento ng isang machine shop na lumaban para sa kalidad, para sa integridad, at para sa bawat taong nangangailangan ng tunay na gawa. Ang mga pader ng gawaan ay patuloy na magiging saksi sa bawat paggawa, sa bawat pag-asa, at sa bawat pagpapatuloy ng isang di mababagong prinsipyo. Ang Tapat na Gawa ay hindi lamang isang pangalan, ito ay isang panata at patuloy itong mabubuhay sa bawat tunog ng makina, sa bawat hawak ng manggagawa, at sa bawat ngiti ng isang tao na nakaramdam ng ginhawa dahil sa tunay na gawa.